So welcome back to my channel, and as you can see, we have a new coffee machine or a new coffee maker. So, dun sa nauna kong vlog, merong binigay sa akin yung asawa ko na coffee maker, which is yung DeLonghi or whatever. Kung paano nyo man yun i-pronounce, basta yung pinakita ko na unang binigay niya sa akin. Pinalitan namin siya sa Canadian Tire. So, we got this one. And this one is Keurig. Hindi ko rin sure kung tama yung pag-pronounce ko. Kayo na lang kasi depende naman yun kung saan kayo nag-aral. Pero sa amin kasi naturo Keurig. So, it's the K-Cafe single service coffee. You can make latte, cappuccino, or just brew coffee. Samahan niyong mag-unbox. Let's go! So, as you can see, meron siyang kasama na Keurig Coffee Maker Maintenance Manual. Of course, kailangan natin yung basahin upang malaman natin kung paano gamitin. Pero nakagamit na rin ako ng ganitong machine. And meron silang, what do you call this? Container. This is for like the frother. If you wanted to make latte or cappuccino, you just pour in the milk, almond milk, or soy milk. Just put it there and then cover it and then press latte cappuccino and then it boom, 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 boom. And then oh, I might need help. Ito, yung ganyan. Oh my gosh. Parang ito buhatin. Parang nakakatakot naman. Medyo may kabigat. Oh! Okay. Set aside ko lang tong box para hindi ito naman. And I think baliktad siya. So, pag ganito siya. And let's go! I-unbox na natin. So, yung mga ganito, yan yung mga nagpapasaya sa akin yun. Like, pagbili ng mga gamit sa bahay. Mga ganyan na po yung mga kaligayahan natin ngayon. Oh! So, this is my new Keurig coffee machine. So, this is where you put this one. And, I think ito yung niya, yung pang-frother niya. So, ilalagay nyo siya dito. Tapos, para maging siya. Ayan, maging ganyan siya. Yan. Tapos, this is the cover. Wow. Parang mas maganda to. Ayan. Tapos, ngayon, etong sa side niya, ito yung water tank. They call it water tank. Mas okay to kasi mas malaki din yung water tank niya compared dun sa una namin nabili. Ay, nakatape pa pala. Siyempre, tinip nila pa parang hindi masyadong umalog-alog. So, there you go. So, this is the water tank. So, i-refill nyo lang siya and there's a maximum limit. And then, babalik nyo lang. Diba? Mas malaki to compared dun sa una. And then this one, yung kanyang pinaka-base pad. So, dito lang siya. So, kasya dyan siguro yung mga mug. Mas okay din to kasi mas mataas yung kaya niya. Like, hindi kagaya nung una kong nabili. Medyo mababa siya eh. Maliliit na mug lang kaya. Ito medyo mas mataas. And what I like about this one is you can use, ang tawag dito? Pods. Coffee pods. So, mas prefer ko to pala yung ganito. Kasi, as you can see, so dito, coffee pods. So, bumili din ako ng this one. The Starbucks coffee pads. So, ito yung ilalagay mo dyan. Tapos, ilalagay mo lang dyan. And then, you just need to close it. So, ito na yung gagamitin ko. Kasi, yung una naming binili is ito. So, grinds siya. Yung una naming nabili ng machine is ganito yung gamit niya. So, parang meron siyang ganito na maliit. Tapos, ilalagay mo doon. And then, ipapress mo. And then, manual kasi siya. Ang kaibahan niya, wala siyang ganitong setting, yung una naming nabili. Like, parang, hindi ka
ng espresso shot lang. For example, isang shot lang, just click it and then it will dispense and automatically mag-stop siya. Yung una naming nabili, like parang manual siya. Kung mag-espresso shot ka, so ilalagay mo lang siya doon sa espresso shot and then magdi-dispense siya. So kung gusto mo siyang i-stop manually, kailangan mo siyang i-off or ilipat ng button. Which is hindi siya masyadong okay for me kasi mas lagi akong on the go. So, gusto ko, like, parang pindutin mo lang siya and then pwede mo siyang iwanan na. So, this one, magpindot ka lang and then espresso will dispense. And then this one, latte. So, pindutin mo lang dito. So, ipindot mo lang dito if latte or cappuccino and then automatically mag-aano na siya. Hindi mo na kailangang bantayan. Yeah. And then, kagandahan, meron din siyang indicator kung gusto mo mag-auto off, and then this scale, this is for cleaning, especially may mga calcium yung waters, ganyan, so kailangan mo siyang i-clean. Ang advice nila is every 3 months, and then if you need to add more water, so mas okay to for me. So you can do regular coffee, latte, or cappuccino. So yeah, I think mas magugustuhan ko to, so hopefully mas maging okay siya, mas maging user-friendly siya for me. Kasi mas simple siya. Like, hindi rin ako mahihirapang mag-dispose ng mga grinds. Kasi after nito, I just need to throw it, diba? Yung isa kasi, medyo makalat siya gamitin. Kasi yung grinds niya, hindi nakalagay sa pods. So, yun. So, this is my new coffee maker machine. And I'm so happy. And, yeah. Since I moved here to Canada, mas natuto na ako magkape-kape. Kaya yun. Nag-invest na rin kami ng ganito kasi kaysa nang bumibili kami ng Starbucks or Tim Hortons sa labas, magkano rin, diba? $5, $4, or $6. So, maganito ka na lang and bumili ka na lang ng mga ganito. And marunong naman ako magawa ng latte, cappuccino. Kasi nga nag-experience ako, nagtrabaho sa Tim Hortons. So, kaya kong gumawa ng mga caramel macchiato or kung ano mga inumin. So, kami na lang. Kaya yung asawa ko tong-tuwa sa akin, order lang siya. Can I get the large iced caramel macchiato? And I was like, coming! Yes, girl! Yeah. So, yun lang. Shinare ko lang sa inyo ang aming bagong coffee maker machine. So, kagandahan dito sa Canada yun. Pwede mong ma-return or ma-exchange yung mga bagay-bagay na nabibili mo. And, nagugulat nga ako kasi minsan yung mga ibang tao, mga kwento nila, pag namatay yung halaman, pwede nilang ibalik. Like, parang yung Christmas tree, minsan nagamit na nila, tapos babalik pa nila. So, hindi sila masyadong mahigpit dito as long as okay yung item and mababalik mo. So, go lang. So, yun. Na-exchange naman namin siya and this is the machine. So, hopefully, tumagal to sa amin and mas maging okay yung paggamit namin dito. So, yeah. Yun lang! Bye, guys!